Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, may pag-uusapan tayo. Base sa ating mga napapanood ng mga live, nagkakahamunan na ngayon. Di na uso ngayon yung kaso-kaso, kundi hamunan na ngayon, suntukan o mas higit pa doon. Nakikita natin sa mga live ni na andiyan dyan si Red Sane, si Kentred, no? Nagkakahamunan at saka ni Duklat. Andyan din si Birador at saka si Pulang Uod, nagkakahamunan din. So, makikita natin dito kung sino ang matapang talaga. Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate na kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Jaramillo, ang tita kong Viots, Kamanetere, ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, and also kay Tita Pia Payne ng Australia. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Natatawa kasi ako, no? Kasi ang tatapang, no? Sobrang tapang. Itong mga hamunan nilang ito, dito natin makikita kung tutuhanin nila. Para hindi lamang masabi na puro lamang kayo salita, puro lamang naman kayong mga dakdak dyan. So, tutuhanin ninyo. Maganda ito kung tutuhanin nila. Makikita kung sino ang tunay na matapang. Makikita kung sino ang dihado dito. Pero dito pa lang, ngayon pa lang kita ko na kung sino ang dihado at saka kung sino ang liyamado. Ano natin si Kendred at saka si Doklat, no? Sino ang lamang sa dalawa? Natural si Kendred para sa akin, opinion ko para sa akin, no. Si Kendred ang lamang. Kita natin si Kendred matipuno ang katawan, matangkad, mahaba ang kamay, mahaba ang paa. Ano pang mahaba kay Kendred? Kendred parang nung nahimas ko, mukhang mahaba rin ang chururot niya. Mahaba din ang chururot ni Kendred. Maitim nga lang. Pero liyamado, no? Pwede. Kakasa talaga ito si Kendred. Hindi ito abot ng 12 rounds kung magsuntukan sila ni Doklat. Dihado si Doklat. Unang-una, bansot siya. Bansot siya, no, si Doklat. Ano lang yata ang height nito? 4'11". Oh, nakita ko na kasi ito sa personal. Ilang beses ko nang nakita ito. So, mababang tao lang to. Dihado talaga siya kasi mababa. Tapos maiksi yung kamay. Tapos yung paa, maiksi din. Yung nakita nyo si Dagul, ganun na ganun. Parang naalala ko, di ba, yung mga kabataan natin, yung cartoons na si Muchaco, parang ganun, magbabounce lang yan. Malaki, mabilugan ang katawan. So, mahirapan siya. No? Isang suntok lang niya, sigurado ito, talbog kaagad. Isang suntok lang ni Kendred. Kasi, hindi siya makakasuntok sa kay Kendred kasi maiksi nga yung kamay. No? Mas lamang yung mahabang kamay. Pagsipa naman, isang sipa lang yan. Natatawa kasi ako sa kayabangan. Parang narinig ko yung niya, nasabi kay Kendred na dalawa lang daw ang pupuntahan ni Kendred. It's either hospital or di kaya sementeryo. Hindi kaya yun yung para sa kanya. Totoo lang, lamang dito sa kay Doklat si Kendred. Dito naman sa kay Birador at saka kay Pulang Uod. Naku, mas lalo na ito si Pulang Uod. Sobrang dihado. Si Birador, ex-military yan, no? Sanay yan sa mga trainings, no? Sanay yan sa bakbakan. Ito si Pulang Uod, nakikita kong mukha pala namamanas na. Pag sinuntok yung mukha,
Baka biglang magnipis ang mukha niya. Tapos pangalawa, may problema ang paa niyan. Iika-ika yan. Paano makakahabol kaya niya kay Virador? So, dihadong-dihado yung dalawa, no? So, nakikita natin na puro yabang lamang ang naririnig natin dito sa dalawang to. Kasi si Virador, matapang ang sabi ni Virador. Sabi ni Virador, hindi siya papayag ng suntukan lang. Kung ano yung dala mo, kung ano rin ang dala niya, yun ang gagamitin nila. So, malala ito. Kasi, hindi lamang suntukan, no? Ang ganap dito sa kanilang dalawa. Si Virador, sanay yan sa mga ratratan. si Pulangood, ang sanay lang yan, manghingi. Natatawa na ako sa kaganapan ngayon. Maganda yung ganyan, no? Maganda yung ganyan, mga payabangan na lang, no? Paastigan na lang. Makikita kung sino ang tunay na astig dito. Makikita sa personalidad ng tao kung sino ang may ibubuga at walang ibubuga. Naluloka ako dito sa mga kaganapan sa nangyayari ngayon, ano. Parang nakakalimutan na yung pamilya. Dito naman si nung isang gabi, maraming mga naloka dito sa kay Erwin TV. Yung mga eng-eng, no, na mga anti-Kalinga, paniwalang-paniwala doon sa love letter na natanggap ni Erwin TV. So nagdiwang sila, no? Nagdiwang, nagbunyi, na akala nila totoo na. Kahit ako medyo napapaniwala ako doon ni Erwin, no? Nga lang nung gabi na yun, ang daming mga hindi nakatulog sa maayos na pag-uusap-usap kami ni Maymay. Alas 12 na yata kami natapos, kami ni Virador, parang ganun din. Tapos itong pagising ko ng umaga, no, ito si Bopil naman may sinend sa akin, no, na yung subpina, yung love letter ni Erwin TV, parang kinuha lang doon sa sa Google yata, nakita na 2024. So, maraming mga nawindang doon talaga, no, sa ni Erwin. Pero maraming mga nagbash dito sa kay Erwin na sinasabi nila na gusto lamang ni Erwin na makakuha ng pera, makalikom ng pera para maawa sa kanya. And sabi pa gusto lang ng palipad, no. Maraming mga nagbash dito. Pero sa umpisa maraming mga naniwala na ito'y galing na nga doon, no, sa mga sinasabing nagsampa ng kaso. And nalaman natin kalaunan nung isang araw yata or kahapon nag-live si Erwin, na sinasabi ni Erwin, totoo naman, no. Totoo na meron siyang natanggap na love letter, pero hindi galing dito sa problema dito sa Kalingap. Kundi ito pala ay galing doon sa dati niyang kaso na 6 years ago ng araw yan, parang nakalimutan ng araw niya. And sabi niya siya daw ay nakapatay. Nakapatay ng lamok. Nakakaloka. Grabe mga kaganapan, no? Basta alam ko maraming nawindang, maraming natuwa, na akala nila totoo na nga si Erwin ay may love letter na natanggap. Kasi isa si Erwin na maugong na sinasabi na kinasuhan galing sa NBI di umano. So, sabi ni Erwin naman, no, ito'y personal na problema niya noon, parang meron siyang nagawa. Hindi natin alam kung wag na natin yan ungkatin kasi hindi naman natin alam yan kung anong ayaw naman sabihin ni Erwin. Pero sabi naman ni Erwin, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang lusutan, no? And nilinaw ni Erwin sa mga nagbabash sa kanya na hindi niya kailangan ng tulong, no? Alam ko si Erwin masipag yan. May hanap buhay. Hindi yan dumidepende lamang sa pagva-vlog, no, kundi madiskarte yan. So, ito lang ang aking reaction patungkol dito, no, na maraming hindi ko na maintindihan dito sa social media ano nang nangyayari. Ang dami-dami ng mga nakikisaw-saw, nandiyan dyan si Bebe Lou, nandiyan dyan si Japina na naman, no.
And may mga nagme-message sa akin patungkol dito kay Japina ng mga taga Tekram community, kung anong ginawa ni Japina, no? So, ang hirap-hirap. Ang dami pwedeng i-content, pero sa akin ay good vibes na lang tayo, no? Mahirap na yung siseryosohin natin yung mga buhay-buhay. Kasi yung mga viewers na stress na din, no? Sa kaganapan, na stress na rin. Pero kung kinakailangan, dito lang naman tayo. Kung kinakailangan ipagtanggol ang kalingap, ipagtanggol natin. Sino ba naman ang hindi magtatanggol sa kalingap? Kundi tayo-tayo na mga nandito sa loob ng kalingap. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Longs, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.